Okay guys, sasagutin lang natin ang tanong na ito kung paano mag-divide ng may decimal. Okay, as you can see, meron tayong tatlong example. Ang first example natin is pareho ang ating dividend at divisor may decimal numbers. Ang pangalawa naman, ang ating divisor lamang ang may decimal numbers. At ang pangatlo is ang dividend naman ang may decimal numbers. Okay? So panoorin nyo ang tatlong video kasi iba-iba ang paraan nila kung paano sila isolve. Example number 1, 8.76 divided by 1.2. Okay? So ito yung palagi nyong tatandaan. Kapag nagdi-divide tayo, hindi tayo pwedeng mag-divide kapag ang ating divisor is merong decimal number. Okay? Ang ating divisor is 1.2. Hindi tayo pwedeng mag-divide kapag meron siyang decimal number. So, ang gagawin natin, 1.2 and 8.76. Ang gagawin natin, si 1.2 para maging whole number, i-move natin ang decimal point natin to the right para maging whole number si 1.2. So, si 1.2, kapag nag-move tayo dito, ganyan. So, nag-move tayo ng isang decimal place value to the right. So, si 1.2 is naging 12. Kasi nandito na ang decimal point natin pagkatapos ni 2. Dito naman sa ating dividend, dahil nag-move tayo ng isang decimal number or isang decimal place value, mag-move din tayo dito sa ating dividend ng isa rin. Kasi isa ang minove natin dito sa divisor, isa rin ang i-move natin sa dividend. So, kapag nag-move tayo dito ng isa, ang decimal point natin is nandito na, between 7 and 6. So, si 8.76 is naging 87.6. Okay. So, meron na tayong bagong mga numbers. Pwede na tayong mag-divide kasi ang divisor natin is hindi na siya decimal numbers. Whole number na siya. Okay. Lagi niyong tatandaan na hindi ka pwedeng mag-divide kapag ang divisor mo is decimal number. Ang gagawin mo lang, i-move mo ang iyong decimal point. Kung ilang beses mo siyang na-move, ganun din ang gagawin mo sa iyong dividend. 87.6 divided by 12. Okay, so meron na tayong bagong mga number. So, i-divide na natin siya. So, 87 divided by 12 is 7. Okay, so si 7 dito natin sa taas ni 7 ilagay. Ayan. Okay, so tatandaan nyo yung ating abbreviation ha, na D, M, S, B, pagkatapos repeat. So, D stands for division, M stands for multiplication, S stands for subtraction, and B stands for bring down, and then repeat. Balik naman kay division. Okay, so tapos na tayo sa division. So, 7 sa multiplication naman tayo. 7 times 2 equals 14. Bring down 4, carry 1. 7 times 1 equals 7, plus 1 equals 8. After ng multiplication, subtract. So, subtraction. 7 minus 4 is 3. And then 8 minus 8 is 0. So, after ni subtraction, bring down. I-bring down natin si 6. Okay, so 36. Tingnan nyo ang ating dividend before tayo mag-proceed sa division. Tingnan nyo ang ating dividend. Meron tayong decimal point dito. So, ang gagawin natin, maglalagay din tayo sa taas. Dito tayo maglalagay ng straight sa decimal point natin sa ating dividend. Okay? So, huwag nyong kalimutan na kapag merong decimal point sa ating dividend, maglalagay din tayo sa taas na straight silang dalawa. Okay? So, divide na natin si 36 divided by 12 is equal to 3. 3 times 2 equals 6, and then 3 times 1 equals 3. Subtract pagkatapos ng multiplication. So, 36 minus 36 is equal to 0. Okay, so ang sagot natin sa 8.76 divided by 1.2 is 7.3. Okay, so ang sagot natin is 7.3. Dito naman sa pangalawang example, 2,231 divided by 9.7. Okay, so as you can see, ang ating divisor is a decimal number. And then, ang ating dividend is hindi siya decimal number, whole number siya. So, ang gagawin natin, again, si divisor natin, hindi pwedeng i-divide, hindi tayo pwedeng mag-divide kasi ang divisor is decimal number. So, ang gagawin natin, kagaya ng ginawa natin kanina, na i-move natin ang decimal point. Saan natin i-move? Going to the right. Okay, so si 9.7, i-move natin going to the right 1. So, na-move siya ng isang beses. So, si 9.7 is magiging 97.
And then, dahil nag-move tayo ng isang beses dito kay 9.7 or sa ating divisor, ano ang gagawin natin sa ating dividend? Hindi naman siya decimal number. Okay, so hindi siya decimal number. So, ang gagawin natin sa ating dividend is mag-add tayo ng isang 0. Dahil wala na tayong ma-move kasi hindi naman siya decimal number, dagdagan natin siya ng isang 0. So, si 2,231 is magiging 22,310. Okay, again, so nag-move tayo ng isang decimal point dito kay 9.7, so naging 97. Dahil wala tayong ma-move, ang gagawin natin sa ating dividend, magdagdag tayo ng isang 0. Kung ilang move ang ginawa natin sa ating divisor, ganun din ang idadagdag natin na 0. Kung dalawang move ang ginawa natin dito, dalawang 0. Kung tatlo, tatlo. Okay? So, ganon. Para pantay silang dalawa. Pwede na tayong mag-divide. So, i-divide natin si 223 kay 97. So, 223 divided by 97 is equal to 2. Kasi kapag i-round off natin si 97 so 100, so dalawang 100 si 223. So, 2 ang sagot natin. Sa taas ni 3 natin siya ilagay. Okay? After ng division, multiplication. So, 2 times 7 equals 14. Bring down 4, carry 1. 2 times 9 equals 18 plus 1 equals 19. And then, after ng multiplication, subtraction. So, 223 minus 194 is equal to 29. Okay, so 29. Paano natin siya ginawa? 223 minus 194. Kasi mahihirapan tayo kung dito tayo mag-subtract. Si 3 minus 4 hindi pwede. So, mag-borrow siya ng 1 kay 12. Ng 1, sorry, kay 2. So, magiging 13 si 3. Si 2 is magiging 1. So, 13 minus 4 is equal to 9. 1 minus 9 hindi pwede. So, si 1 mag-borrow na naman ng 1 kay 2. So, magiging 11 siya. Si 2 magiging 1. So, 11 minus 9 is equal to 2. And then 1 minus 1 equals 0. So that's why 223 minus 194 is equal to 29. After ng subtraction is bring down. So bring down na tayo. Ang i-bring down natin is si 1. Kasi si 3 yung last na dinivide natin. So bring down 1. Okay? So meron na tayong 291. So 291 divided by 97 is equal to 3. Okay, dito natin ilagay si 3 sa taas ni 1. 3. And then after ng division is multiplication. So 3 times 7 is equal to 21. Bring down 1, carry 2. 3 times 9 is equal to 27. Plus 2 is equal to 29. Subtraction naman. So 291 minus 291 is equal to 0. Now, meron pa tayong naiwan na number, si 0. Ang gagawin natin is i-bring down natin si 0 kasi hindi tayo pwedeng mag-stop dito kasi meron pa tayong isang number sa taas sa ating dividend. Okay, so bring down 0. So, ang gagawin natin, kasi tapos na tayo sa bring down, balik sa division. Hindi tayo pwedeng mag-stop dito kasi nag-bring down pa tayo. So, ang gagawin natin is i-divide talaga natin siya. So, 0 divided by 97 is equal to 0. Okay? So, 0 times 97 is 0. Subtraction naman. So, 0 minus 0 is 0. Okay. So, ito na yung sagot natin. Ang sagot natin sa 2,231 divided by 9.7 is 230. Okay? Last example natin. So, 52.5 divided by 15. Okay? So, ang dividend naman ang merong decimal number. So, ang gagawin natin, kapag si dividend ang merong decimal number, wala tayong problema. Diretso tayo sa ating division. Okay? So, ang problema lang talaga natin kapag si divisor ang merong decimal number. So, diretso tayo sa ating division. So, 52.5 divided by 15. Pero take note na kapag meron tayong decimal point sa ating dividend, ang gagawin natin, maglalagay tayo dito sa taas ng decimal point din na straight sa kanya. Okay, so maglagay tayo dito ng decimal point. Ayan. Okay, so proceed na tayo sa division. So 52 divided by 15 is equal to 3. Kasi ang tatlong 3, 15, 30, 45. So 45. So 3 ang sagot natin. Sa taas ni 2 natin siya ilagay. So dito si 3. Kasi si 52 ang dinivide natin. So sa taas ni 2 natin siya isulat. So tapos na tayo sa division. Multiplication naman. So 3 times 5 equals 15. Bring down 5, carry 1. 3 times 1 equals 3 plus 1 equals 4.
And then after ng ating multiplication, subtraction, si S. So subtract. So 52 minus 45 is equal to 7. Okay? Now, tapos na tayo sa subtract, bring down. So bring down natin si 5. So balik tayo ulit sa division. 75 divided by 15 is equal to 5. And then, multiplication. So, 5 times 5 is 25. Bring down 5, carry 2. 5 times 1 equals 5 plus 2 is equal to 7. And then, after ng multiplication, subtraction. So, 75 minus 75 is 0. So, wala na tayong ma-bring down. So, mag-stop na tayo dito. So, ibig sabihin, 52.5 divided by 15, ang sagot natin is 3.5. Ganyan lang kadali mag-divide ng may decimal. Basta tandaan nyo lang na kapag ang divisor may decimal number, hindi siya pwede. Gawin nyo siyang whole number. Okay, so I think that's all for today's video. Sana nakatulong ito sa nag-question sa atin or nag-comment sa ating video. Or kahit nasa mga hindi nag-comment, nagtanong ng tanong na to, at least nalinawan tayo kung paano siya gawin.